panahon na kung kailan halos lahat ay tila nagmamadali sa pagsabay sa mabilis na takbo ng araw. Minsan, tila nakakalimutan at sinasantabi ng mga tao ang pagtugon sa higit na mas mahalagang pangangailangan ng kanilang buhay. Pangangailangang mas hihigit sa kagustuhang buong sikap na pinupunan ng tao. Ngunit, sa mga ito, isang mahalagang pangangailangan ang lubhang mas mahalaga para sa ilang mga Pilipino. Ito ang pang-espiritual na pangangailangan o pagsamba sa nag-iisang Diyos. Sapagkat marami sa atin ang umaasa sa makalangit na biyaya ng may kapal, marami ang handang magtiis ng pasakit, makamtam lamang ang makalangit na biyaya. Paano nga ba nasusukat ang paniniwala ng isang tao? Sa isang bayan kung saan karamihan ng tao ay deboto, dito matatagpuan si Aling Nieves na pagkat medyo may edad na ay hindi pa rin hadlang upang tumalikod sa Diyos na buong sikap niyang pinagsisilbihan sa abot ng kanyang makakaya. Tayo na. Huwag yan bubuksan, magpabuksan. Bye-bye. Pagkakaan sa simbahan. Kami dito yung iba. Dami yung tricycle. Bakit kasama ka? Sakay na, sakay. Pagkakasikat mo kapag nakasakay na. Important.
Ilang taon na po kayo, Lola? 70 years old. Ilan po ang mga anak nyo? 4 lahat kasi at bali 3 ngayon. Namatay yung isa. Noong namatay po ba yung isa nyo anak, naisip nyo na mawala na ng pag-asa at tiwala sa Diyos? Hindi ko naisip. Bakit naman ho? Ano pong kadahilanan? Pagka naniniwala ako sa Diyos, hintayin mo na lang kung kukunin ka ng Diyos. So, saan po kayo papunta, Lola? O doon sa magnonobina kami sa namatayan. Ano po bang kahalagahan ng pagdarasal sa patay? Ay, mahalaga yun para maperdona siya sa at mapatawad sa mga kasalanan niya. Ganyan. Ay, ganun po ba? So, naniniwala po ba kayo na pag dinasalan ng isang tao, agad-agad na po mapapatawad? Ay, hindi pa. Kailangan i-interviewin pa rin yung mga kasalanan niya siguro. Kung may kasalanan siya, may kasalanan sa Diyos, sa tao. May kasalanan siya. Diyan matay, di hospital. In honor of the Blessed Virgin Mary, and all your saints for the eternal repose of the soul of your servant Rogelio Molina. Lord, open our lips and inflame our hearts, cleanse them of useless and evil thoughts. Enlighten our minds that we may seriously meditate on your sufferings and death, and the grace endured by your most glorious Mother, and thine to hear and receive us before your great majesty, who lives and reigns forever. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead, and the third day he rose again. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Ay walang iba kundi ang Makikita mo na hindi sana ang edad, maging bata man o matanda, ang dumadaging ni Moto upang makita lamang ang miraculous image ni Mama Mary.
manawag at interviewin po natin sa mentor dito. Kasi, ano katagal po kayo pinigyan ng mga almost 15 years. 15 years, so, sinapapansin po ba, gaano madalas po dumadalaw yung mga devotees? Usually, pag mga ganito, yung tagapentahan, tapos member vacation, okay yan, karamihan. Pero lagi-laging meron na. So, ano po ang event ang mangyayari mga usually yung mga devotees talaga, may mga masayaw, ganyan pa rin talaga. Wala masarap dito? Sigurado ka, ha? So, napakamilapos pala ni Mama Mel. Well-known pa talaga. Well-known talaga siya. Okay, thank you for that po. Bilang isang kabataan, paano mo masasabi kay Devoto? Masasabi namin kay may Devoto kasi malapit kami kay Mama Mary dahil isa kaming Katoliko at nag-aaral kami sa Our Lady of Manawag guys. Kaya napapalapit kami sa Devoto namin na si Virgin Mary. Mapapansin natin na hindi importante kung sino ka at kung ano ang estado mo sa buhay. Ang mahalaga nito ay buong sikap kang naglilingkod sa Diyos na kahit mahirap ang buhay o maraming problemang andyan, ay di ka pa rin nagsasawang dumulong sa Panginoon na siyang pag-asa mo sa pang-araw-araw na buhay.